mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang panahong iyon, winika ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig niyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad na ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko sa inyo, ako'y aalis ngunit babalik ako. O iniibig niyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinabi ko na to sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Easter. So, Easter pa din po. Nasa ika-6 na linggo po tayo. At kung tutuusin, ang patuloy nating pinagninilayan ay ang mga pananalita ng Panginoon na mga huling pangaral niya sa mga apostol. Na marahil, katulad ng pinahayag ng Panginoon sa Ebanghelyo na aalalahanin niyo kapag ka nangyari ng lahat, mga bagay din na ginawa ng mga apostol bago ang Panginoon ay umanik sa langit. At iyon ay pagdiriwang na po natin sa susunod na linggo, ang pag-akyat ng Panginoon. At doon mapapansin po natin, lubos na naiintindihan ng mga apostol yung mga bagay. Sa gitna ng mga pinagdaanan nila, mga pag-uusig, paghihirap, at patuloy na pagdadaanan nila. Dahil ang panghahawakan nila yung mga pananalita na ito na yung Panginoon, ng kapayapaan, ng katapatan sa mga utos niya, sa pag-ibig, at ang pagkakaroon ng kagalakan. Kung maaalala nga po natin sa ibang bahagi na Ebanghelyo, sasabihin niya ng Panginoon, "Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang kayo'y magkaroon ng kagalakan at malubos ang inyong kagalakan." Not only for you to experience joy, that your joy may be complete. Uunawain po natin, alam natin na hindi magiging madali ang pagdadaanan ng mga apostol pagkaraan ng pag-akyat ng Panginoon. Pagkaraang isugo ang Espiritu Santo, dadanasin ng mga apostol ang lahat ng dinanas ng Panginoon hanggang sa sarili nilang pag-aalay din ng buhay sa kamatayan. Pero kung nung una, nung habang kasama pa nila ang Panginoon ay meron pa silang mga agam-agam at pag-alinlangan at takot, ngayon ang Panginoon ay muling nabuhay at sinugo ang Espiritu bilang patnubay. Kahit mas mahirap yung pagdadaanan nila, haharapin nila ng mayroong kagalakan. Mababasa po natin ang mga salaysay na yan sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, Acts of the Apostles. At ano yun? Ano yung kagalakan na yun na idinudulot ng Panginoon na siyang magpapaganap sa mga apostol? Yung po kagalakan na yun din po talaga yung kagalakang binibigay din sa atin. At yun po yung joy. Yung joy para po sa akin, yun po yung acronym ng Jesus, Others, and You. Para masabi natin
na talagang nararanasan natin yung kagalakan. Una, yung po letter J, it's always about Jesus. Jesus in us. Jesus in our lives. Jesus in our relationships. Jesus in our families. Jesus in us. Kuminsan po kasi sa paghahanap natin sa Diyos, kaya parang hindi natin makita ang Diyos. Hinahanap lagi natin siya sa labas natin. Hinahanap natin kapag tayo nagsisimba. Hinahanap natin sa ating pagdadasal. Hinahanap natin sa pagbabasa natin ng banal na kasulatan. Hinahanap natin sa pakikinig sa salita ng Diyos. Hinahanap natin sa mga lugar na kung saan tayo namamanatag. Nandun naman ang Panginoon. Pero kuminsan, yung paghahanap natin, meron tayong ibang motibasyon. Kung kaya kahit nandun ang Diyos, hindi maging lubos yung kagalakan natin. Our joy does not become complete. Why? Because we look for Jesus for the wrong reason. Hinahanap natin, hindi naman talaga ang Diyos. Kuminsan hinahanap natin yung kasagutan sa problema natin. Hinahanap natin yung lunas sa sakit natin. Hinahanap natin yung sagot sa mga katanungan natin sa ating buhay. At kung saan-saan tayo naghahanap dahil gusto natin marinig natin yung gusto nating sagot. Gusto nating makamit yung gusto nating bagay na mapa sa atin. Si Jesus ay instrumento lang. Kaya nga po ngayon, maririnig natin yan. Kuminsan, parang napaka-appealing na marinig mo, itong Panginoon, beblessan ka. Itong Panginoon na binigyan ako ng swerte. Itong Panginoon na pinalago yung kabuhayan ko. Itong Panginoon na nagpagaan ng buhay ko. Ang tawag po natin dyan, prosperity gospel. Madalas naririnig natin yan sa mga patalastas. Bagamat parang pinahahayag ang Panginoong Diyos, pero sa likod nun, hindi mo namamalayan, parang nakatanim sa isip mo, ito, dapat sagutin ka, dapat maranasan mo to. Pero alam natin sa buhay, hindi naman laging magiging masaya. Hindi rin laging magiging madali. Hindi rin mangangahulugan na mawawala ang sakit, lalong higit, hindi mawawala ang kamatayan. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Because our joy comes from Jesus. At ibig sabihin, hindi po ibig sabihin ng joy, lagi ka nakangiti. Tinan mo nga yung katabi mo. Meron bang joy na nakikita ka dyan? Naalala ko dati, ang tawag nila si Mangot. Kasi lagi nakasimangot. Sabi namin, ba't naman po ganyan? Mukhang parang laging telenovela yung mukha nyo. Sabi nung madre, pasensya ka na. Pasensya na kayo. Seminarista pa kami. Talagang ganyan na itsura ko nung araw pa. Pero ano po yung joy? It's Jesus in us. It's always about Jesus. Kaya sa pagdadasal natin, ang mahalaga ay nandun na maramdaman natin, nandun na pahalagahan natin ang presensya ng Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, kuminsan na, pagising nyo kanina umaga, ano unang ginawa mo? Nag-intindi ka ba? Nag-isip ka ba? O kung siguro nag-intindi ka o nag-isip ka, baka kanina umaga pa lang, busit ka na. O baka kanina umaga pa lang, nagtatatala ka na, mas malakas ka pa doon sa radyo o doon sa sirena. O di hanggang ngayon ni sorang-sora kapat mainit ang ulo mo. Pero kung isipin po natin, yung lahat ng hinaharap natin ngayon, haharapin natin yan araw-araw. Yan ang mga mukha na makikita mo, yan ang mga tao na makakasama mo, yan ang responsibilidad na nagagampanan mo. Pero kung pagising mo kanina umaga, unang ginawa mo ay nagpasalamat sa Diyos, dinamay yung kanyang presensya, nagsambit ka kahit isang maikling panalangin, salamat Lord sa panibagong araw na ito at gabayan mo po ako, punuin mo po ang aking isip, ang aking puso,
para lahat ng gagawain ko ayon sa iyong kalooban. Makikita po natin ang laki na ipagbabago ng mga bagay. Dahil ang mahalaga na nararamdaman natin sa ating puso, hindi tayo nag-iisa. We are always with Jesus. Kaya ako minsan nadadalo po ako doon sa, alam mo na pinaningan na ng doktor. Malungkot na sila. Kaya nga tumawag na ng pari para dodasalan na. Sinasabi ko po, sulit natin yung panahon na ito. Huwag kayong malungkot. Ang mahalaga, habang kapiling niya pa yung mahal sa buhay niyo, padama niyo sa Kanya si Jesus na nasa inyo, yung pag-ibig na nasa inyo. Dahil hindi naman, wala naman idudulot na mabuti. Baka nga magpabilis pa yung kalungkutan ninyo doon sa kamatayan ng tao. Pero kung nararamdaman mo yung pagmamahal, yun yung babaunin mo hanggang doon sa huli. At yun ang mahalaga. Hindi lang sa huling araw ng ating buhay. Araw-araw. Hindi mahalaga kung kailan tayo kukunin ni Lord. Ang mahalaga, itong araw na ito, pagising natin, binigyan tayo ng Panginoon ng isang panibagong pagkakataon. And Jesus is telling us that He is always with us. Let us always welcome Jesus in our hearts. It's always about Jesus. Pero hindi lang po yun na masaya ako kasi si Jesus na sa akin. Hindi magiging ganap yung kagalakan kung mag-isa ka lang na masaya. Imagine mo yung katabi mo kung mag-isang tumatawa, ikaw di mo alam. Tumatawa ka, ano tinatawa mo? Di luka ka, tumatawa ka mag-isa. Yung kagalakan mo, magiging masaya lang kung pati yung kapwa mo masaya din. So yung joy, it's not just Jesus in us, Jesus flowing to others. Kaya nandun yung ating kapwa. Kaya nga sa pagtawag ng Panginoon, hindi niya sinasabing tinatawag niya tayo na mag-isa. Tinatawag niya tayo na kanyang kawan. Tinatawag niya tayo na kanyang mga sanga, kanyang mga tupa. Hindi niya tayo tinatawag na kaisa-isa lang niyang tupa. Isang kawan. Kaya nga po yung mga apostol, kung babalikan niyo yung mga first readings natin itong ordinary day na nakalipas, yung pananahan na yun ng Panginoon, yun yung nag-uudyok sa kanila na na maghatid ng kagalakan sa kapwa. Sabi nga doon sa narinig natin sa first reading, ayaw na namin kayong pag-alalahanin at pag-isipin ako ano-ano mga bagay. Kung kaya magsusugo kami ng mga alagad para samahan kayo, turuan kayo. Doon makita po natin yung pagmamalasakitan, yung pagtutulungan, yung pagdadamayan, yung pagbibigayan. Yun ang tanda ng pananahan ng Panginoon sa atin. Itong buwan ng Mayo, buwan ito ng Mahal na Birhen. Meron tayong pag-aalay ng bulaklak sa Mahal na Birhen. Pero kung mapansin nyo po, pinasasalita natin ng mga notebook, mga gamit pang eskwela. Kasi kahit mag-alay kayo ng orchids na tigli 5,000. Di ba kung minsan may mga ganun, ang mamahal ng mga orchids. Ang ganda-gandang tingnan. Gagastusan ko. 5,000 araw-araw mag-aalay ako. Ano say-say no, malalanta lang din. Ang mahalaga po, bukod dun sa bulaklak na yon, nandun ba yung pagmamahal sa kapwa? At yun yung nakalulugod na alay natin sa Panginoong Diyos. May Flores de Mayo. Ang ambida, hindi yung mga sagala. Kung minsan may mga lugar, makita mo talagang ginastosan yung mga sagala. Minsan may narinig po ako, nagre-rent pa daw ng gown na tigta 30,000. Kasi big time yung ermana. Sa bagay, kaligayahan niya yun. Kaya lang, pag sinuri po natin, yung kaya din yung magiging kaligayahan ng Mahal na Birhen. Ano ngayon? Pakialam mo kung gusto kong gumasta ng tig 15,000 para sa gown ng sagala. Mayaman ako. Ano nga ba magagawa natin? Pero lalahanin po natin, hindi yun yung pagpaparangal sa Mahal na Birhen. Kaya nga, sa mga estudyante po,
Pag po nagki-Christmas party sila, magpapaalam sila, sasabihin, magkokolekta daw sila kung tigwa 150 o 100. Magki-Christmas party sila. Sabi ko lagi doon sa mga bata, sa teachers, kung meron kayo 150 para gastahin nyo ng Christmas party nyo, maglaan din kayo ng 150 para sa charity. Para hindi lang kayo yung masaya na nagki-Christmas party. Magbahagi tayo doon sa ibang mga bata na nandun sa mahirap na lugar para magkaroon din sila ng Christmas party. Then our joy would be complete. Marahil maliit lang yung bagay na yon na 150. Pero kung minsan yun na nakalulungkot, may mga lugar talagang makita mo, bonggang-bongga yung mga piyesta nila. Pero pagdating sa karidad, pagdating dun sa pagtulong sa simbahan, ay nako, nuknukan ng kakuriputan. Ang gusto lang bumongga. Yun po yung patay na pananampalataya. Hindi yun yung bagay na nakalulugod. Kaya ang malaking hamon po sa atin yung paanong yung pananahan na yan ng Panginoon. Na masaya tayo, hindi lang dahil tayo binless. Ang joy natin is maranasan din natin kung paanong yung blessing na yan ng Panginoon maranasan din ng iba. Then our joy would be complete. Pag binasa po natin ang mga tala o gawa ng mga apostol, yun ang mararamdaman nyo. Laging merong galak, laging merong joy dahil merong pagbabahagi. Para lang paglakad yan eh. Pag sinabi, uy, lalakad tayo. Ang tanong ng mga tao, sino kasama? Pag sinabi, si ganun yung kasama, ay naku, sama kami. Pero hindi naman dahil merong magtataya. Ang masarap kasama yung nararamdaman mo yung pagmamahal. Nararamdaman mo hindi yung kayabangan. Nararamdaman mo yung pag-ibig at malasakit. At sa huli, yun po yung why. Hindi kumpleto pag wala tayo. The best offering is always ourselves. Sarili natin. Higit pa sa anumang bulaklak, higit pa sa kahit na kahit sabihin mong material na bagay, ang napakahalaga na handog natin sa Panginoon ay yung puso natin. Kasi dun magmumula at mananahan ang Espiritu Santo. At ang ispatnubay, ang Espiritu Santo, yun yung magtuturo sa atin. Kaya nga sabi ni St. Paul, Caritas Dei urget nos. The love of God urges us. Kung nandun sa puso natin ang pag-ibig, nananahan ang Diyos, hindi na tayo kailangang sabihan. Alam natin kung anong gagawain. Kaya po, yan ang patuloy nating pagnilayan. Sa ating pagdadasal, patuloyin natin na lubos ang Panginoon sa ating puso. Hangarin natin higit sa kahit na anong bagay sa mundo ang Panginoong Hesus. Ang tanda ng kanyang pananahan sa atin ay ang kanyang pag-ibig. At ang unang pinananahanan ng Panginoon ay walang iba kundi tayo. Kaya buksan natin ang ating puso sa Panginoon. At nawa, sa pag-uwi natin sa ating sariling tahanan, sa pagtungo natin sa ating mga lugar na gagalawan at tatrabahuhan, baunin lagi natin ang pag-ibig na yan ng Panginoon. Upang sa gayon, katulad ng mga alagad, lagi tayong nagdudulot ng liwanag. Lagi tayong